Lyndon Ocampo? Pag-uulit niya sa pangalan ng guest nila, nagtaka pa siya na maayos niyang nabigkasi yun na tila natural sa kanyang bigkasi ng pangalan ng lalaki. Lyndon, pag-uulit pa niya. Yun nga lang ay nanlaki ang mga mata niya nung bahagya siyang higitin ni Miss Nelly sa braso. Huwag ka maingay, Tanya. Baka mamaya ay may makarinig. Bawal ipagsabi ang pangalan ng mga guest. May kabang bulong nito sa kanya. Umawang ang mga labi niya at napatango. Malamang ay pinoprotektahan nila ang mga ito. Pero bakit niyo po sinabi sa akin ang pangalan niya? Nalilitong tanong niya. Kasi naman, basta, tahimik ka na lang na magpunta sa room 302 at palitan ang bedsheet at mga punda. Wala pa naman siguro yun sa loob. Nireserve lang ang kwarto. Pero kung galing na doon ang guest, ano man ang makita mo ay hindi mo pwedeng ipagkalat. Paalala nito sa kanya. Tumango-tango siya at sinaulo yon, iniwan din siya nito pero tinuro naman kung saan siya kukuha ng mga pamalit. Inulit-ulit niya pa sa isip niya ang numero ng kwarto at maging ang pangalan ng guest habang kumukuha ng mga pamalit. Napatigil siya matapos sumigid ang sakit sa sentido niya. Napapikit siya at napasandal sa pader. May ilang eksenang bumabalik sa isip niya. Ngunit hindi niya pa rin maalalang mga yon. Paulit-ulit lang na malinaw sa kanya ay ang tattoo na nakikita niya sa balikat ng isang lalaki. Hindi yon kay Raul dahil ilang beses na niya nakita ang likod nito. Pakaramdam niya importanteng tao ang lalaki sa isip niya. Kung hindi niya ito kaibigan ay iniisip niyang baka kamag-anak niya ito. Huminga siya ng malalim at umiling. Winaksi niya ang alaalang yon. Hindi na dapat pang isipin dahil okay na siya sa buhay niya ngayon. Oo at pakaramdam niya ay may kulang ngunit kontento na siya. Kalma, Beth. Wala sa loob niyang pagkausap sa sarili. Pero muli siyang natigilan matapos mapagtanto ang binigkas niyang pangalan. Napakurap pa siya at luminga sa paligid. Sino si Beth? Mahina niyang tanong sa sarili. Tanya dapat. Tanya? Bulong-bulong niya sa sarili, maliit siyang napanguso. Bakit mas maganda sa pakiramdam ang pangalan na Beth kaysa sa Tanya? Ang kaso ay wala naman siyang kilalang Beth. Tahimik na lang siyang sumakay sa elevator at mahigpit na hinawakan ang mga dala niyang gamit. Kulang na lang ay isubsob niya ang mukha doon lalo na noong may pumasok na guest na lalaki. Kararating ko lang, Lyndon, maliligo pa ako. Huwag mo ko masyadong mamiss. Pupuntahan naman kita. Biro pa nito sa kausap sa cellphone. Nagsalubong ang kilay niya sa binigas nitong pangalan. Saan nga ba niya narinig ang Ace bukod dito? Man, loosen up. Wala ka rito para maghanap. You're here for business and to have fun. Paalala pa nito muli sa kausap. Pinalobo niya mga pisngit sumulyap sa lalaki. Nakataliko dito at saktong binababa ang cellphone nung matanaw niya. Kulay blonde ang buhok nito at matipuno rin ang katawan. Humahakap ang suot nitong business suit. Maaring naramdaman nitong titi niya kaya takmang susulyap sa kanya. Sa kaba niya ay nagyuko siya at halos itago muli ang mukha sa mga dala niyang gamit. Kunwari wala kang narinig nakakabaklang maging matapat na kaibigan. Natatawang bigkas nito kahit pa hindi siya nakatingin nito. Noted, sir. Mahinang usal niya na kanitigil nito. Your voice sounds familiar. Seryosong bigkas nito. Umawang ang mga labi niya. Paano pamilyar ang boses niya dito hindi naman niya ito kilala? If you don't mind, can I see your face? Maingat na tanong nito. Humigpit biglang hawak niya sa mga gamit, kinabahan siya. Silang dalawa lang sa elevator at baka kung anong gawin nito sa kanya. Pero bago pa man siya makasagot ay tumunog ng elevator. Mahina ito nagmura. Bago agad na lumabas, doon siya nakahinga ng maluwag. Sanay naman siya sa mga tao pero bigla lang talaga siyang kinabahan. Marahas siyang huminga at nag-ipon ng lakas ng loob bago lumabas sa elevator. Hinanap niya ang room 302 na muntik niya pang kinaligaw. Mabuti na lang at nahanap niya rin. Binuksan niya yun basta. Himalangang bukas ngunit hindi na niya inalintana. Baka kasi talagang binuksan na. Pagpasok ay luminga pa siya sa paligid para masigurong walang tao o wala pa ang guest. Binagsak niya mga dalang pamalit sa kama at nag-inat. Wala pa man ay sumasakit ng likod niya. Hindi rin siya nagsayang ng oras at kagad na pinalitan ng kobre kama. Hirap pa siya dahil talaga namang mabigat. Dapat pala nagdala siya ng panghila o cart dahil baka hindi niya mabitbit ang mga yon pababa. Kaya yan? Tanya, pagkausap niya sa sarili, muntik na naman niyang masabing Beth. Pero kagad niyang naalalang Tanya ang pangalan niya. Namawis na siya halos noong pilit inaalis ang gusot sa kobre kama. Pinagpag niya mga punda at pinalitan. Hirap din siyang buhati ng makapal na kumot na talagang umubos sa lakas niya.
Pero hindi siya makontento, inayos niya pa mismong kama dahil medyo tabingi yun. Pati ang sofa ay pinagpag niya. Gusto nga sana niyang kumuha ng vacuum ngunit mukhang hindi naaabot at baka dumating na ang guest. Shit, mahina niyang mura bago napaupo sa sahig kaharap ang kama. Dinantay niya ulo sa gilid ng kama at pumikit. Ngunit napamulat siya matapos marinig ang pagbukas ng pinto ng banyo. Kumabog ang dibdib niya, lalo na noong marinig ang mga yabag mula doon. Minumulto ba siya? Wala sa loob na napakapit siya sa bagong palit na bedsheet. Tatakbo sana siya palabas pero ramdam niyang matalim na tingin sa kanya na nagmumula sa likod niya. Mabibigat na paghingang narinig niya at alam niyang malapit lang ito sa kanya. Napagtanto niyang hindi yun multo o hindi tao noong naiinis itong nagmura. Shit, who the hell are you? Galit na tanong ng malalim na boses ng lalaki na nagpalamig sa kanya. Nanginig biglang mga kamay niya, hindi siya makalingon dito. Hindi naman niya alam na naroon na pala ito sa loob. What are you doing inside my hotel room? Mas malamig na tanong nito na ikinapikit niya ng mariin. Gusto mo bang manilip at pumasok ka sa kwartong ito kahit pa alam mo may guest? Inis na tanong nito muli na ikinalaki naman ng mga mata niya. Tell me, why did you come here knowing that the guest is still here? Madiin at naiinis pa rin na tanong ng lalaki sa kanya nang ilabot siya at hindi makakilos sa kinaupuan niya. Ang boses nito ay nagpapatindig sa mga balahibo niya ni hindi niya ito maharap upang humingi ng tawad. Naumid ang dila niya, nanlambot din ang binti niya at hindi na siya makatayo mula sa pagkakasalampak sa sahig. Who's your manager at paano ka nakapasok dito? Sino nagbigay sa'yo ng pahintulot? Malamig na tanong nito. Napayoko siya lalo, ramdam na ramdam niyang presensya nito sa bandang gilid niya. Pakaramdam niya ay hahaklitin nito ang braso niya. You're scaring her, Ace. Ani ng boss ng laking katulad nung nasa elevator kanina. Nahigit niya biglang hininga. Sana'y tulungan siya nito sa kaibigan nito. Natatakot siyang baka mawalan siya ng trabaho dahil sa nangyari. She should know what she is doing. I didn't even ask for a housekeeper, Julio. Malamig muling sagot nitong Ace. Dinig niya mabigat itong yabag palayo pero hindi pa rin siya nag-aangat ng tingin. She's just doing her job. Isa pa bakit kasi nandito ka na? Hindi ba dapat bukas pa lang ang dating mo? Ani muling tinawag nitong Julio. Connor is here only for a short period of time. I just don't want to lose the opportunity to do business with him. Sagot ni Ace na hindi naman nagbagong tono ng boses. Lalo lang siyang kinabahan ng malamang mga businessman sila. Tsak nakakilala nilang may-ari malaki nga ang tsansang mapatalsik sa kagad-agad. Is that really your agenda or still trying to search for? Shut it, Julio. I came here for business. Nothing else. May galit na sagot ni Ace, nalalamig na siya sa kinauupuan. Pakaramdam niya hindi siya dapat naririnig ang usapan ng mga to. Tingin niya kasi personal ang pinag-uusapan nila. How's the twins by the way? Hindi mo pa rin ba naaayos ang relasyon mo sa kambal? May pag-aalalang tanong noong si Julio. Natahimik ang lalaki. Hindi to sumagot sa kaibigan. Let's go, the night is still young. Bigkas lang ito bago marinang yabag na patungo sa pinto. Hihinga na sana siya ng maluwag dahil akala niya umalis ng mga ito. Ngunit napataas sa mga balikat niya nung marinig na magbukas muli ang pinto. As for you, miss, ready your resignation. Once I get back and you're still here inside my room, then you are fired. Banta nito na talaga namang kinatakot niya. Kaya naman pagkaalis ng mga ito'y kagad siyang tumayo kahit mabigat ang mga dala niya itiniis niya para lang makalayo sa kwarto na yon. Hinihingal pa siyang hinanap si Miss Nelly. Miss Nelly, napagalitan po ako ng guest. Baka po ipatanggal niya ako. May kabang kwento niya rito. Nalaki ang mga mata nito at kagad na niyugyug ang mga balikat niya. Ano? Pinagalitan ka ni Sir Lindon? Bakit? Hintakutan na tanong nito, kinagat niyang ibabang labit na pangiwi bago sumagot. Hindi ko naman po kasi alam na naroon siya sa loob ng kwarto. Akala ko po kasi wala pa siya. Nasa po nito bigla ang noo at napailing. Tila ito naging problemado bigla. Hindi naman po ako papasok kung naroon siya. Hindi ko lang po talaga alam. Miss Nelly, sisisantehin na po ba ako? Mangiyak-ngiyak na tanong niya rito. Mabigat itong bumuntong hininga bago siya naaawang tiningnan. Susubukan kong kausapin kung tatanggalin ka nga. Ipapaliwanag ko na lang ang nangyari. Tapusin mo na muna ang duty mo ngayon. Tapos pumasok ka pa rin bukas. Malalaman ko rin naman kaagad kung ipatatanggal ka nga. Paliwanag nito at ni hindi na magawang ngumiti. Ipinalangin na lang natin na magbagong ihip ng hangin at hindi ka ipatanggal. Bigas nito bago siya iniwan sa area nila. Namigat tuloy ang pakaramdam niya dahil sa nangyari. Ano naman ang sasabihin niya kay Ruel
kung matatanggal nga siya. Ito pa naman ang nag-apply para sa kanya tapos ay bibiguin niya lang ito. Kahit na malungkot at sumama ang pakaramdam niya, tinuloy niya ang trabaho. Halos madaling araw na natapos ang shift niya. Pagka-uwi bagsak ang katawan niya at nakatulog ka agad. Kung hindi lang gumapang sa tabi niya si Gavin na hindi niya pa malalamang mataas ng sikat ng araw. Good morning, baby. Bulong na bati niya rito. Binuhat niya ito at sinama sa pagtayo. Paglabas sa kusina nilang maliit ay may nakahain ng pagkain doon. Saan si Anton? Pumasok na? Kunot noon tanong niya. Akin na si Gavin para makakain ka na. Presenta ni Raul sa kanya. Hindi pa siya naka-oo ay kinuha na nitong bata sa kanya. Naghilamos pa siya bago kumain. Noong matapos ito, ang umalis at nagpunta sa dagat. Naiwan tuloy siya kay Gavin na panayang hagikik dahilan upang hindi siya makatulog. Dada! Bigas nitong bigla kaya't napatitig siya rito. Ngumiti ito at nginat-ngat ang hinlalaking daliri. Dada! Natutuwang bigas nitong muli. Kusang gumuhit ang ngiti sa mga labi niya at pinupog ito ng halik sa pisngi. Tatay kasi yon, Gavin. Tatay! Pagtataman niya rito dahil tatay din naman ang tawag ni Anton kay Roel. Dada! Pag-uulit lang ni Gavin. Ang kulit! Natatawang asar niya rito. Pero natutuwa pa rin siya na bumigas na ito. Napupunan ng galak ang puso niya. Hindi niya ramdam ang pagod kagabi dahil kay Gavin. Pero nung oras ng pasok niya sa resort ay bumalik ang kaba niya na baka tinanggal na siya. Tanya, tawag ka ni Miss Nelly. Namawis ang kamay niya. Pakaramdam niya masamang balitang sasabihin nito. Po, tanggal na po ba ako? May kabang tanong niya. Hindi pa pero ewan ko lang ngayon. May takot na punong nasagot nito. Bumagsak ang mga balikat niya. Hindi ba talaga siya mapapatawad ni Mr. Alcantara? Sus ko, ako nang kinakabahan kaagad. May hinasabit ni Miss Nelly. Bakit po? May ginawa po ba ako? Umiling ang manager nila. Hindi pero pinapatawag ka ni Sir Lindon. Gusto niyang ipapalit ang mga nilagay mo kahapon. Nangingiwi ang bigas nito. Napalabi siya, hindi ba nagustuhan ng guest nila ang pinili niya? Sige na Tanya, palitan mo na't baka magalit siya ulit. Utos nito bago tinapik ang balikat niya. Nang lumuman ay nagdala siya ng gamit paakyat sa mismong room ng lalaki. Bukas muli ang pinto pero kumatok pa rin siya para ipaalam ang presensya niya. Come in, that's open. Sigaw nito mula sa loob, maingat siyang pumasok, hila-hilang cart na may dalang mga gamit na pinili niya. Agad siyang nagyuko matapos makita sa harap niya ang pares ng hubad na paa. Pansin niyang naka-sweatpants ito pero duda siya kung may suot itong t-shirt. I don't like the bedsheet. Amoy matanda. Change them now in exchange of what happened last night. Tuloy-tuloy na bigkas nito. Umawang ang mga labi niya. Saktong pag-angat niya ng tingin ay ang pagtalikod nito. May suot naman pala itong hapit na puting t-shirt. Humugot siya ng malalim na paghinga bago nagsalita. I'm really sorry, Sir Lindon. Sinaserang bigkas niya. Ngunit ang kinapagtaka niya ang pagkakatulos nito sa kinatatayuan nito mismo. Oh, how did you know my name? May himig pagdududa sa boses nito bago unti-unting lumingon sa kanya't malaki ang mga mata. Hindi sigurado si Lindon sa mga oras na yon kung namamalikmata ba siya. Titig na titig siya sa babaeng kaharap at hindi siya nagkakamaling itsura ni Beth ang nakikita niya. Ang pinagtataka niya lang ay ang kabang nakikita niya dito at ang hindi pagkakakilanlan sa kanya. Sir, sorry po. Narinig ko lang pong pangalan niyo, sir. Gulat na bulalas nito nung haklitin niyang braso nito. Umigting ang panga niya sa pagtitiis na wag itong yakapin sa mga oras na yon. Gusto niya makasigurado na hindi siya nananaginip. Beth? Halos manghinang boses niya. Humigpit ang hawak niya sa braso nito at hindi umiwas ng tingin. Kaya lang hindi niya mabasa sa mga mata nito kung kilala ba siya nito. Sino po si Beth? Nalilitong tanong nito. Natigilan siya at nabitawan ng braso nito. Umawang ang mga labi niya at mas tinitigan ang mukha nito. Mukha itong nailang sa ginawa niya kaya't nagyuko. Sir, huwag niyo po akong ititigan ng ganyan. May asawa po akong tao. Magalang na babala nito. Mas lalo siyang nagulat sa sinabi nito. Ramdam niyang namigat ang puso niya dahil doon. You married another man? Ganyan mo ba kung hindi ka gustong pakasalan? Hinanakit niya. Gulat na nag-angat ng tingin sa kanya. Sir, 8 years na po kong kasal sa asawa ko. Tanya pong pangalan ko't hindi Beth. Natatakot na paliwanag nito. Pumirmi mga labi niya, tila nawalan siya ng lakas sa sinabi nito. You're not Beth? Umiling-ilingit at bahagyang matras. Pumikit siya ng mariin. Paano hindi to si Beth? Gayong kamukhang kamukha nito. Pagmulat niya nakayuko na ito muli at tila hinihintay na lang ang utos niya. Go, change the beddings. I don't like your taste of covers yesterday. Malamig niyang utos bago ito iniwan sa kwartong iyon. Pagkasara ng pinto'y kinalma niyang sarili. Gusto niyang magwala para siyang pinakitaan ng pag-asang makikita niya pa si Beth pero naglaho rin yun.
At hindi siya matatahimik kung hindi niya malalaman ang pagkatao ng babaeng nasa loob ng hotel room niya. Bigla siya natigilan at napabalik sa kwarto. Nangunot pang noon niya matapos marinig ang bulong-bulong ng babae. Akala mo sinong gwapo, ang sungit naman. Buti pa si Ruel. Malamig lang pero mabait naman. Dinig niyang bulong nito. Literal na umigting ang panga niya. Hindi niya sigurado kung bakit ngunit nainis siyang kinukumpara siya nito sa ibang lalaki. Kung hindi lang matatanggal ang trabaho ko'y sinagot-sagot ko na siya. Antipatiko. Ani pa nito na nagpataas sa kilay ni Lindon. Humalokip-kip siya at sumandal sa gilid ng pader habang pinapanood tong magpalit ng kobre kama. Kalma, Tanya. Hindi siya magtatagal dito. Aalis din yan. Pagkausap nito sa sarili. Talaga bang kinakausap nitong sarili? Isipin mo na lang, mamalasin din yun sa mga babae. May galit na bulong nito. Sumakit yata ang tenga niya sa narinig mula dito. Hindi niya napigilan at napatikim siya ng malakas na kinagulat nito. Tumigil ito sa ginagawa at pagkaharap sa kanya ng lalaki ang mga mata. Sir, may kabang bigkas nito. Medyo inis na itong tinignan. What is your full name? I'm gonna report you to the head manager. Walang iting bigkas niya. Sir, hala, wag po. Give me your full name. Mas madiin niyang bigkas. Tanya Cuevas po. Pero mali po yung mga narinig niyo. I've heard enough. Magdasal ka na, wala ang head manager. Bantaan niya rito bago tumalikod at kumakbang patungo sa pinto. Sir, magpapaliwanag po ako. Ay bastos! Dinig niyang bulalas nito noong pagsarahan siya nito ng pinto ng malakas. Hindi niya alam ngunit napangisi siya. Naiinis man siya, naaliw pa rin siya sa naging reaksyon nito. She's married, Lindon. Calm down yourself. Bulong niya sa sarili bago bumaba at hinanap si Julio. Natagpuan niya itong nakahiga sa isang recliner malapit sa swimming pool. Is Mark busy? Agad yung tanong sa kaibigan, agad itong nagmulat ng mga mata. Napaupo ito noong makita siya at kaagad nang umisi. I guess, but you can give him a call, sagot nito. Umupo siya sa kabilang recliner at dinayal ang number ni Mark. Kailangan niyang malaman kung sino ba talaga si Tanya Cuevas. Dahil hindi siya makakatulog ngayon kung hindi. Magbabar ba tayo mamaya? Singit na tanong ni Julio. No, I saw something strange today and I need confirmation. Baliwalang sagot niya rito, akmang magtatanong pa to sa kanya ngunit tinaas niyang kamay upang manahimik ito dahil sinagot na ni Mark ang linya. What is it about, Ace? Bungad na tanong nito sa kabilang linya, mabigat siyang huminga at binalikan sa isip niya ang itsura ng babaeng iniwan niya sa hotel room. I think I saw Beth. Mahinang usal niya na narinig pa rin ni Julio. No joke, komento ni Julio habang si Mark ay nanahimik. It's just that she doesn't know me. Nangihinang dagdag niya. Are you sure she is Beth? Maraming magkakamukha sa mundo, Ace. Maingat na tanong sa kanya ni Mark. Para siyang tinamaan doon pero gusto niyang ipilit na si Beth yon dahil kamukhang kamukha nito si Beth. She said another name and that is she's already married to another man. May pait na bigas niya dahil kung totoong si Beth yon, hindi niya matatanggap na nagpakasal to sa iba. Then she's not Beth. Nalilinlang ka lang ng paningin mo. Komento na naman ni Julio na hindi niya pinapansin. Do you want me to check her information? Presenta ni Mark. That's really what I want. I want to make sure if she's not lying. Okay, give me her full name. Ani Mark. Tanya Cuevas. Mabilis ng sagot. Narinig pa niyang pagtitipan nito sa keyboard. Ace, tingin mo ba talaga buhay pa talaga si Beth? Malungkot na tanong ni Julio yung kinakuyom ng kamao niya. Can't we just let her rest in peace? Mabigat na tanong mo nito na kinapilipit ng puso niya. 2 taon na nakakaraan pero tingin niya sariwa pa rin ang lahat. Hindi lang naman kasi si Beth ang nawala sa kanila kundi pati sana ang baby nila. Kahit pa nagkusang magpakulong si Malcolm Gutierrez dahil sa nangyari, hindi pa rin nun mapapalitan ang sakit na nararamdaman niya. Mas lalo naman ang sakit at lungkot ng mga anak niya. Got her information already because ni Mark at naging alerto siya bigla. Who is Tanya Cuevas? Does she really exist? Hindi makapaghintay na tanong niya. Huminga ng malalim si Mark bago nagsalita. Tanya Cuevas is, she's Beth? Hindi makapaghintay na tanong ni Lindon kay Mark. Apparently, Tanya Cuevas is the youngest daughter of the De La Merced family, which own yachts and cruise ships. She married Ralph Frank Cuevas secretly. Pagbibigay impormasyon ni Mark sa kanya, nagsalubong ang kilay niya. Kung mayaman ito ay paano nandito na ito at nagtatrabaho sa hotel? How come she is here? May bulalas ng tanong. Baka kasi dahil sekreto lang sila nagpakasal na asawa niya. Patanong din ang sagot ni Mark. Napabuga siya ng marahas na hangin. Ayaw pa rin tanggapin na utak niya na hindi yun si Beth. Thanks Mark, sorry at naistorbo pa kita. Hingi niya na lang na paumanhin. Nagpaalam ito sa kanya at pinatay din ng tawag. Pagharap naman niya kay Julio at nalilit ang tingin nito sa kanya.
Alam ko namang hindi ka pa nakakapag-move on at mahirap talagang kalimutan ng taong mahal mo. Pero kung buhay man si Beth, sana'y matagal na siyang nakita bumalik sa'yo. Sinserong bigkas nito. Napaiwas siya ng tingin, paano siya makakapag-move on kung pinangahawakan pa rin niya ng dahil hindi nakitang katawan nito'y maaring buhay pa nga si Beth. That's hard to do, Julio. Lalo pat hindi pa rin naalis ang galit ng kambal sa akin, kwento niya rito. Simula noong mawala si Beth ay nagbago din ang pakikitungo sa kanya ni Sandra at ni Siren. Alam niyang lubos na nasaktan ng mga ito dahil sa nangyari't alam niya rin siyang sinisisi ng mga anak niya kung bakit nawala si Beth. Siya rin naman ang sinisisi ang sarili niya. Kung hindi niya lang pinilit ng kasal sa araw na yon ay hindi ito makukuha ni Malcolm at hindi mawawala. If I can only turn back time. Sorry, pagkapanganak na lang niya kami ikinasal. Mabigat niyang kwentong muli. Ramdam niya tinapik siya sa balikat ni Julio. Mabuting at marami siyang karamay pero hindi pa rin noon napunan ng pangungulila niya. Ilang beses na siyang tinudyo ng kanyang lolo Alfredo na makipagkita sa ibang babae ngunit wala siyang gana. Kahit ilang babae pang sumayaw sa kandungan niya ay hindi siya nasasabik. Si Beth pa rin ang hanap ng puso't katawan niya. Good, I found you here. Ani ng boses na may halong lamig at sigla. Pagangat niya na tingin ay kita niya si Connor na bahagyang nakangisi. Nakatali ang mahabat blonde nitong buhok. Umupo ito sa tabi ni Julio at nag-apiran pang dalawa sa harap niya. Napailing siya at tinanaw ang tahimik na pool. Walang naliligo doon, siya man ay mas piniling maligo sa pool sa itaas ng building kaysa sa ibaba. I've already talked to Rao and he agreed to talk to his family so we can check on their land. Kwento ni Connor sa kanila. Nagpauntingan tenga niya dahil parang narinig na niyang pangalang binanggit nito. Rao? Pag-uulit niya. Yes, he's rich but he lives nearby. Nakapag-treat pa ako sa kanya para lang pumayag nung bumalik sa Maynila at kausapin ang pamilya niya. Nangingising kwento nitong muli. Trade? Straight na lalaki ka pa naman, di ba? Wala sa loob na tanong ni Julio kay Connor. Kita niyang nawala ngisi ni Connor at tumalim ang tingin sa kaibigan niya. Siya naman ang nangisi. Malamang na nasaging ego nito. Do you want me to kiss you? Walang iting tanong ni Connor kay Julio. Natigilan si Julio at nalaki ang mga mata. Nayakap din to sariling katawan. I'm just kidding, Julio. Natatawang bigkas ni Connor na kinahinga ng maluwag ng kaibigan niya. But we should stay the night inside the bar. Lot of girls are waiting. Masiglang anyaya nito bago tumayo tinila sila papunta sa katabing bar. Kasuwal siyang nangingisi. Hindi bago sa kanya maingay na musik at malikot na mga ilaw. Mas lalong hindi na bago sa kanya mga nagsasayaw at iba't ibang klase ng alak. 2 taon ba naman siyang halos tumira na sa mga bar para lang makalimutan si Beth. Ilang babae na rin ang nagsubok na yayain siya sa hotel. Ngunit nisa'y walang nagtagumpay. That one is sexy badass, nakangising komento ni Connor sa babaeng gumigiling sa harap ng isang lalaki. Nakababa ng strap ng dress nito, pababa na rin ang galaw nito at pagluhod nito ay alam nilang mauwi ang dalawa sa mainit na gabi. I think we need that too, sambit muli ni Connor bago nanghingi ng alak sa waiter. Tamad siyang uminom, nagtaka pa siyang hindi umalis sa upuan si Julio, tahimik lang din na umiinom. Si Connor ay napunta na sa gitna ng sayawan at malamang na hindi na nila makakasama pa uwi. Nagbabagong buhay ka na ba? Birong tanong niya kay Julio. Peke itong umisi. Kung aalis ako, kawawa ka naman. Wala ka nang kasama dahil siguradong hindi ka hihila ng babae. Pagkararason nito, kumibot ang labi niya dahil tama naman to. Pero sa tagal nilang magkaibigan, lagi din naman siya nitong iniiwan kapag may nasipat na babaeng gusto nito. At hindi nga siya nagkamali. Ilang minuto lang ay mismo lumapit ng babae sa counter. Hindi na niya sinundan ang tingin ng kaibigan at nilunod na lang ang sarili sa alak. Nung mapansin niya umiikot ng paligid niya ay tumayo na siya para bumalik sa kwarto niya sa resort. Marami pa siyang gagawin bukas at kailangan niya pang kamustahin ng mga anak niya. Tuwid pa ang tayo niya noong lumabas sa bar pero nung tahakin na niya ang daan pabalik sa resort ay gumaweng-gewang siya. At nagdodoble ang paningin niya. Naninikit ang mga mata niya para lang makita ang daan ngunit iba nang nasilayan niya. Kita niya sa gilid ng dalampasigan si Tanya nakitangala sa langit. Walang pagdadalawang isip na nilapitan niya ito. Habang papalapitin nakikita niya si Beth dito, kahit ilang beses nang iwaksi sa isip na hindi ito si Beth, ay hindi siya nagwawagi. Laking gulat pa niya nung mapalapit dito ay basta na lang niyang hinapit ang bewang nito at kinasinghap nito. Sir, protesta nito at bahagya pang tinulak ang dibdib niya. Pero sa pandinig niya ay hindi protesta ang sinabi nito kung hindi malamyos na ungol. Nababaliw na nga siguro siya dahil nagawa pa niyang singhutin ang natural nitong amoy na kinataas ng mga balikat nito. Shit! Hindi niya mapigilang mura, lalo na noong maramdaman ang init na nanalaitay sa dugo niya. Sir, ano pong ginagawa niyo? May kabang tanong nito sa kanya. Mariin siyang pumikit at napahigpit ang hawak niya sa bewang nito. I want you. Mabigat niyang bigkas. I badly want you.
Nihirapan at paus na niyang bigkas dahil yun naman talaga ang gusto niya.